Magandang araw kaibigan, muli ito po si William, ang iyong kaibigan na may kapansanan. Para sa araw na to kaibigan, ikaw ay tuturuan kong magbilang. Yes, sasamahan kita ngayon kung paano magbilang or how to learn to count your blessing. Why is this important? Kasi kaibigan, kapag natuto ka magkaroon ng puso na laging nagbibilang ng mga pagpapala, guess what? Dadami pa ang dahilan para magbilang ka pa ng mga susunod na pagpapala sa iyo. Because your eyes will be open to the beauty and the blessing of what life is all about. First point, maintain a thank you journal. Many years ago, natutunan ko sa isang TV show na mag-maintain ng isang diary or isang notebook. The goal is to write at least 3 things na thankful ka para sa araw na yon. Now, the idea is to write in such a way na yung sinulat mo kahapon ay hindi na pwedeng i-replicate ngayon o sa mga susunod pa. The more I do that, the harder it gets. Akala ko noon na simple lang yung prinsipyo, only to find out that when you do it as a lifelong habit, maipagpapasalamat mo pa pala yung mga bagay na hindi mo napapansin sa una. And that made me a very grateful person as a way of life. Second point, I call it a buti na lang moment. Sa mga small groups na minamaintain ko, ang laging icebreaker kapag nagsisimula kami ng aming Bible study is to ask people to give their buti na lang moment. Ano ba yon? Ito yung nire-require ko silang magsabi ng isang tao, isang bagay, isang lugar, isang pangyayari, or kahit isang problema na may blessing sa huli na pwede nilang i-share sa grupo. The goal is to again be mindful ng mga pagpapalang meron ka at kung bakit buti na lang moment, kasi there's no such thing. Pag na-realize mo that God is in control and God is sovereign over all the details ng buhay mo, you would realize na lahat ng bagay na nangyayari sa'yo, even the good and the bad, has its beautiful reason kung bakit hinayaan ng Diyos na mangyari. Pangatlong point is thanks living. I'm sure nadinig mo na kaibigan yung salitang Thanksgiving. Pero yung Thanksgiving, sabi kasi sa 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Maganda yung expression ng buhay natin na maraming pagpapasalamat, maraming thank yous, maraming amens, at maraming yeses. Kasi yung positivity na idinudulot nung marunong ka magbilang ng mga pagpapala mo can bless other people. You can be a light that would shine in the dark world at magiging inspirasyon ka para sa marami. Pag ginawa mo ito bilang way of life, kaibigan, you'll be surprised that you will see all around you yung mga pagpapala na lagi namang naandyan sa simula pa lang. Sana nakatulong ako kaibigan, and I'm sure it's time for you to, count your blessings nowadays. There might be more than one that you can come up after this episode. Hanggang sa muli kaibigan, ito po muli si William.